Alam niyo bang nadulas si Tariela sa isang interview? At hindi niya namalayang inamin niya na ang kanyang ginawa na karikature sa presidente ng China ay pambubuli o pambababoy din. Pero, bago natin puntahan yan, alam niyo ba na itong si Tariela ay tila baga pasimpleng pinatahimik ng gobyerno ng Pilipinas? Aba, excited kami diyang gossip. Pakita mo nga yan. O, unahin muna natin yung pasimpleng pagsipa sa trabaho ni Tariela. Okay. Hindi siya hindi siya officially na sinipa sa trabaho niya, kundi yung ginagawa niya. Pinatahimik siya ng simple. O, eto, puntahan natin to. DFA appoints first Maritime Affairs spokes. So, for the first time, merong DFA na Maritime Affair spokes. Ano ba trabaho niyang Maritime Affair spokes? Gossip yung isa sa trabaho niya. O, basahin natin to. The Department of Foreign Affairs, DFA, has installed its first ever spokesperson for maritime affairs to ensure sea disputes are managed diplomatically. O, yun yung una. Naglagay ng spokes for maritime affairs para masigurado na yung hindi pagkakunawaan sa ating karagatan ay mamanage diplomatically. Mahinhin. I mean, hindi mahinhin, mahinahon. In public amid the reports appeal of the country's top diplomat to tone down China's sea rhetoric being made by Filipino officials. Para i-tone down daw. Kumbaga para buhusan ng tubig yung apoy na ginagawa ng ilang mga Filipino officials. Alam nyo ba kung bakit parang pasimpleng sinipa? Ayan o. So, meron na ngayong isang tao nakapagsalita ang DFA na lahat ng maritime affairs siya yung official na magsasalita. Ibig sabihin, sinampal dito si Tariela. Huwag kang salita na salita. Or kung gusto mong magsalita, hindi yan official. Kaya nga, ano ba yan? May ads. Kaya nga, ano ba yan? Okay. May ads yung website. Kaya nga, ayan na naman. Boss. Kaya nga, pasensya na. Kaya nga, iba na yung naratibo ngayon ni Tariela. Ang sinasabi niya ngayon, wala hindi eh. Personal lang naman yun na opinion. Di nga. Mamaya, pupuntahan natin yun. Alam nyo ba na itong pag-a-appoint ay sikreto? Yan o. His assumption for the post came as a surprise. Sorpresa. Especially for the Philippine media covering the diplomatic corps. Alam naman natin na yung media, malawak ang network niyan sa mga ganitong impormasyon. Pero nabigla sila. Nasurpresa sila. So ang paglalagay kay, ano bang pangalan nito? Kay Rogelio Villanueva ay para magkaroon ng isang spokes ang lahat ng maritime affairs, including West Philippine Sea, na merong opisyal na tagapagsalita na diplomatic. Dadaanin sa diplomasya. Hindi katulad ni Tariela na puro pambababoy ang alam niya. O sige nga, gossip, puntahan mo na kung saan nga na nadulas itong si Tariela. O sige, puntahan natin to. Titinag ba ang Commodore J. Tariela na sa pagbanggit ng dalawang senador na tila baga ikaw ang punot dulo? Oo. kung bakit Ano? magulo ba? Teka. Hindi naman direktang sinasabi na siya yung punot dulo. Ito naman makaano din to, anti-Duterte din. Hindi naman sinasabi na siya yung punot dulo. Gumagatong siya sa mainit ng tensyon. Pinapalala niya. O, tanong yun ha, Tariela, sagot. Nakakatawa, Sir Alvin, no? Kasalanan kong lahat to. Dahil Hindi mo kasalanan lahat. Gumagatong ka. sa caricature. Oo nga. Pero kapag wina-water cannon ng mga Pilipino, hindi naman sila nagsasalita. Yung gigil at galit nila dahil sa caricature na yon in a classroom setting, Wow, in a classroom setting. Pero naka-uniforme ka, ulul. para sa kanila justifiable na magalit sila sa akin. No?
Why not? Why not? Kasi sa halip na diplomasya yung pinapairal mo, hindi eh. Aamin ka dito eh. Pambababoy yung ginawa mo eh. Secondly, ang tanong ko sa kanila na hindi pa nga nila sinasagot, Teka lang, ba't ka nagtatanong? Tinatanong ka dyan. Ba't ka sumasagot ng tanong? yung caricature ba na yon, talagang na-compensate na tayo ng sobra-sobra sa mahigit ilang taon na pang bababoy ng karapatan ng mga mangingistang Pilipino. Wait lang. Nahuli nyo yung word na ginamit niya? Na-compensate na ba tayo sa pambubuli na ginagawa sa ating mangingisda? Pag sinabi mong na-compensate na ba, ibig sabihin, parang may utang na pambababoy ang China sa Pilipinas. So ang ginawa mo, ang justification mo sa ginawa mo ay para ma-compensate yung mga mangingisdang binababoy ng China. Ibig sabihin, gumanti ka din ng pambababoy. Kasi na-compensate na eh. So ibig mo sabihin, ang binabalabas mo dito, yung ginawa mong karikature ay pagganti sa pambababoy ng China sa mga mangingisda. Ibig sabihin, pag binaboy ka, babuyin mo rin. Yun ang ginawa mo, Tariela. Hindi mo namalayan, nadulas ka dito. So ang ginagawa mo pala, it's not to educate, it's to compensate. You did that on purpose. Na yung pagganti mo sa pambababoy ng China ay babuyin din yung kanilang presidente. Nasaan yung tinuturo natin sa ating mga kabataan? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ang tinuturo ni Tariela in a classroom settings na merong mga estudyante at mga faculty, ang tinuturo niya ay ano? Pag binuli ka, buliin mo din. Pag binaboy ka, babuyin mo din. Napaka-unprofessional mo, Tariela. Inamin mo dito, just using the word compensated na ba tayo? Compensated. Big sabihin, parang meron kang pagganti. Kasi ganito yan, pag sinabing compensated, sa Pilipinas, may mga tribo-tribo tayo. Na kapag pinatay nung isang tribo, yung katribo ng iba, ano ang gustong compensation doon sa kabilang tribo na pumaslang sa katribo nila? Dapat may mamatay din. Dugo sa dugo. Ganito yung logic ni Tariela dito. Kaya ginawa niya yon dahil binaboy ng China yung mga mangingisda o binababoy hanggang ngayon. So ibig sabihin, gumanti siya ng pambababoy. Simpleng-simple, apakaliwanag, Tariela. Pagsasalagay sa panganib ng ating mga Coast Guard personnel, is that enough? That caricature alone? Wow, that caricature, is that enough? So ibig sabihin, pinapantayan mo yung pambababoy nila ng pambababoy na caricature. So, aminado ka dito, yung ginawa mo, pagganti sa pambababoy. So, kumawa ka din ng pambababoy. Justifiable ba yon? Of course not. Spokes ka. Kumador ka eh. Spokesperson ka. Katumbas mo, general. Tapos, ganito yung lumalabas sa bunganga mo. Yeah. May utang pa ba tayo para mag-sorry ko? Wow, may utang pa ba tayo para mag-sorry ako? So, hindi ba dapat ang China ang may utang sa atin kasi binababoy tayo? Why you ask, may utang pa ba tayo kaya mag-sorry ako? What the hell? Baliktad ang utak. Baliktad. Tayo nga dapat yung maniningil eh. Dahil sa pambababoy na ginagawa nila. So ibig mong sabihin, talagang pagganti. Kasi utang yung pinag-uusapan eh. Pambabayad eh. Pagbabayari niya yung China sa pambubuli. Di ba? Sa pamamagitan ng pambababoy din. Napakaluwang ng tornilyo ng taong ito. Grabe. Oo. So, Baliktad. ibig sabihin nga, Commodore J, hindi niyo po tinatanggap ang sinasabi nung dalawang senador na hindi, mali kasi ang asal
ng isang komodor, isang opisyal Oo. ng gobyerno. Dapat hindi daw ganun. Oo, dahil hindi daw ganun yung asal na hindi mo tinitira ang head of state. O hindi yun ang undiplomatic. Parang ganun ang gusto sabihin, Oo. Jay. Ang gusto ko malaman, Sir Alvin, pag nag-sorry ba ako, i-condemn na nila China. Teka lang. Tanong yung tanong. Tanong yun, Tariela. Ba't ka sumasagot ng tanong? Tama ba yung inasal mo? Ba't mo sinasagot ng tanong? Wala eh. Hindi yan masasagot. Kasi ang sagot mo, tanong din. Ano ba yan? Sa ilang taong pangharas nito sa mga maingistang Pilipino. Nag-sorry ba ako ngayon pag nagka-insidente next week, magbibigay din sila ng statement with the same giggle. Di ba? Teka lang. Yung dispute doon sa West Philippine Sea at yung ginawa mo ay separate yan. Bakit mo ina-associate yung ginawa mong pambababoy na inamin mo na pagganti lang yon sa pambababoy ng China doon sa gusot natin sa West Philippine Sea? Hindi yun magkapareho. Hindi yun connected, Tariela. Iba yung nangyayari doon, iba yung ginawa mo. Bakit mo ina-associate ngayon? Bakit mo nilalagay yung sarili mo na gusot na ginawa mo sa gusot na ginawa o gagawin pa ng China? Magkaibang bagay yun. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kababuyan mo. Ang pinag-uusapan natin sa isa, kababuyan ng China. Iba yung gusot. Generally, iba yung gusot. Huwag mong pagsamahin. Huwag mong i-associate yung sarili mo sa West Philippine Sea. Iba yung ginawa mo sa gusot na nangyayari doon. Yun yung dapat i-address mo. Ang tinatanong sa'yo, yung asal mo, yung ginawa mo, ba't ka nagja-jump doon sa mga pwede pang mangyari sa West Philippine Sea? Hindi pa yun nangyari. Hindi pa yun nangyari. Yung ginawa mo, nangyari na. Kaya nga ang tinatanong, tama ba yung asal mo? Hindi mo masagot-sagot. Commodore. Oh. So, ibig niya sabihin, Hello? ibig sabihin ni Commodore J, Oo. sorry ako ngayon. O, bukas makalawa, iharas tayo ng China. Ganun din baka tindi ang magiging galit ng dalawang senador kasi nag-sorry naman na siya eh. Di ba? So, which, No. It's nothing to do with pagsusuri niya. Kasi iba yung insidente doon, iba to. Yung asal niya ang kinu-question dito. It's not about the pambubuli anymore or whatsoever na mangyayari sa West Philippine Sea. So ngayon, kung hindi ka magsusuri at merong mangyari doon, what's the difference? Kung may mangyari in the future, bukas makalawa, mas gusto mo na pagtuunan yung ikaw. Ako muna. Yung feelings ko muna. Ba't ako magsusori? Hindi eh. Hindi ganun. Dapat, separate yan na issue. So, kung ikukondena ba nila yung mga senador na kumukondena sa'yo kapag ka may inatake ulit o nambomba ulit, nambuli ulit yung China, that's another matter. It's up to them how to react. Hindi sila katulad mo na puro bunganga. Ang pinapa-iral ng mga senador na yon, utak. Kaya ka nga laman ngayon ng mga interview para magpaliwanag. Yung mga si Alan Peter Cayetano, binira ka eh. Binira ka sa plenaryo, ikaw. You are all over the media, nagpapaliwanag ka. Meron pang isa mamaya. which means to say, Commodore, hindi ka magsusorry for what you did. Alam mo, Sir Alvin, sinagot ko na to na ilang beses. Ang gusto ko itanong sa kanila, Teka nga lang. Ang tinatanong ka nga kung magsusori ka o hindi. Ayan na naman. Ang sagot mo na naman, may tatanong ka na naman. Anong klaseng spokes to? Parang Claire Castro. Wala kang wala kang makuhang tamang sagot eh. Pag tinanong siya kanina pa, ang sagot sa kanya, ang sagot niya, tanong. Ano ba yan? bakit ako magsusorry? Hindi naman yun official, no? Hindi yun official na ngayon. Pagkatapos, may ganito na. Ano ba yan? Ayoko na dyan sa Manila Bulletin. Grabe naman yung ads na yan. Para namang naghihirap na kayo dyan. So, ano ba yun? Hindi na daw official. Hindi ito yung dating stand niya. So, ibigay natin na hindi official yan na sinasabi mo, Tariela. Pero naka-uniforme ka, tanga. Naka-uniform ka. Naka-uniform ka. Nire-representa mo ang institusyon kung saan ka nagtatrabaho. At saan yon? Coast Guard.
Gobyerno. Hindi ka ba nahihiya dyan sa uniform na sinusuot mo? I'm lecturing students. We have Lecturing students. Lecturing students. So, ang tinuturo mo sa mga estudyanteng hayop ka, kapag ka binaboy ka, babuyin mo din. Singilin mo. Huwag kang magsorry. Kahit na sinasabi ng lahat ng napakaraming mga tao, kahit pa pasimpleng tinanggalan ka na ng bunganga ng gobyerno sa pag-a-appoint sa maritime spokes for maritime affairs, wala. Ano ba yan, Tariela? Ba't ganito? Tinuturo mo sa mga estudyante ganito? Ha? Kaya ka nga tinanggalan ng boses eh. Kaya nga yung mga sinasabi mo iba na eh. Personal na ngayon eh. Nagle-lecture ka na ngayon eh. Mas malala na naman ngayon yan. Kasi nagle-lecture ka. Nagtuturo ka ng maling asal. Yung ginawa ng gobyernong paglalagay ng spokes sa maritime affairs, isa lang ang ibig sabihin nun. Na kung ano man ang sabihin ni Tariela, hindi na yun opisyal. Personal na yun. At kapag ka nagsasalita ka ng personal mo, nagle-lecture ka ng kung ano-ano, huwag mong gamitin ang uniforme ng Philippine Coast Guard. Nakakahiya ka. academic freedom. We have freedom of expression. Academic freedom, yan yung inaano mo. Academic freedom, academic freedom, academic freedom. Pero tama ba yung tinuturo mo? Na ganon, kapag ka binuli kayo, binaboy kayo, gawan nyo din sila ng kababuyan. O, puntahan nga natin tong isa pa. Tignan mo yung tsura nito. Eto, nandito si Falsis. Bakit ka may PowerPoint slides na may pictures na caricature ni President Xi Jinping? Well, una sa lahat, sir, no? Ang setting natin na yon, that is not an official press conference. Wow! Di ba? Yan na yung bukang bibig niya ngayon. It's not an official pronouncement. It's not an official. Hindi galing sa gobyerno. Ano ba? Hindi siya official engagement for international community to listen, to hear Paano the lecture. Wait. Na public eh. So the international community heard it. Bobo. Yung video na yun. No, but it was in a public setting, Yes, sir. no? Correct. It was in a public setting. At kumalat yung video. It was a public setting. But again, it is in a public setting, in a university Kahit pa nasaan yan, basta public setting. classroom setting, Ah. and we have academic freedom. O, academic freedom. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, na yung tinuturo niya, pag binaboy ka, babuyin mo din. As you know, as a democratic country, sir. Aside from the freedom of aside from the expression. freedom of expression, we have academic freedom. And your audience And the audience were are all students as well. and Yes. teachers. And some of them, yung mga professors. Faculty. Yes, faculty. Gagi. Talagang tumutulong itong si tumutulong si Palsis, no? Halatang hayop ka eh. So, that's when I use the caricature. Hindi ito official engagement as my Wow. capacity as spokesperson to humiliate the president of the People's Republic of China. But you humiliated the president of China in the front of your audience. At hindi lang yun. Kumalat. Nakarating pa nga sa Chinese embassy. Kaya ka nga binatikos, tartado. the intention was not to humiliate. Ooh, the intention was not to humiliate. Ano? But what Yes. was the intention? Kunwari, Yes. estudyante ako sa Lasal, bakit mo ba show yun sa akin? Yung tatlong pictures na yun, sir. Oh, ito maganda. Bakit daw niya pinakita? Yes. Well, ang tanong dun, sir, why Ba't matanong na naman? Tinatanong ka, wag kang magtanong. Wag kang sumagot ng tanong. Ano ba yan? China remains to be bullied? Di ba, sir, yun yung caption nun? Yun yung Yes. slide mo. And there are three pictures there. There Oh. are three caricatures doon na Why China remains to be bully? Tapos ang pinakita niya, pambubuli. ginamit ko. Yun daw yung tanong ha. Yun yung topic. Why China remains to be a bully? So, paano mo sasagutin ngayon yung topic mo na kung bakit ang China ay bully? The first one, yan yung sagot sa tanong na kung transparency efforts of the Philippine government Wait, hindi pa rin nasasagot. Bakit mo ginamit yon para sagutin yung tanong na why China still remains a bully?
Yun yung dapat mong ipaliwanag. Bakit ka gumamit ng karikature? is being utilized by the Philippine government right now under President Marcos. Why is it? Ba't tanong na naman? Until now, nabubuli pa rin tayo. So ano, nasagot ba? Bakit yung China ay patuloy pa rin na bully? Ano ang nasagot sa paglagay mo ng karikature? Why is it until now, may aggression pa rin, sir, ang Chinese Bakit tanong na naman ang isinasagot mo? Coast Guard sa mga mangingisda natin? So ngayon, ano ang nasagot? Uulitin ko. Ay sabi niya, tinanong ni Palsis, bakit ba ginamit mo yon? Ang sabi ni Commodore Tarielang Ilong na bobo, ang sabi niya, ang topic kasi doon, ang title kasi doon, Why China Remains, bully. So pinakita niya yung 3 karikature. May nasagot ba kung bakit ang China ay nananatiling bully sa paggamit mo ng picture? Bobo! Wala! Hindi! Ang ginagawa nitong si Tariela, kapag may tanong sa kanya, ang sagot niya tanong. Wag! Tanungin mo ng tanong, yung tanong, sagutin mo ng sagot. Wag mong sagutin ng tanong. Yan, pang-iwas yan. Gaya yan ni Claire Castro. Imagine, nasa podium ka, press briefer ka. Magtatanong sa'yo. Yung may mga kababayan po kasi natin na gustong magpa-drug test si Bongbong Marcos para mapatunayang hindi po siya, addict. Sino po yung nagtatanong? Mga Pilipino po. So, yung reporter. Hindi, sino nga? Grabe, parehong tagapagsalita. Ganito kabangag yung mga pinapasahod ng taong bayan. Nagtatanong ka para maklaro yung mga isyo na pinagsasasabi nila. Pero anong nangyayari? Sinasagot ka ng tanong. Mga utak. Ay, nakakagigil ka. Kakahiblat ka. Bobo.